Donovan Beats. Marami nang nagsabi na yumabang daw si Doc. Kasalanan ko bang mentalidad ko'y di maarok? Kaya yung mga galit ay biglang napalunok. Walang pake sa inyong sasabihin, mga sasabihin di na iisipin. Basta kami patuloy sa hangarin, naming diskarte pati pera paramihin. Mga hate mo aming sinantabi, kalmado lang, walang nagmamadali. Akalain batain man ng ilan, di sukatan ng lalim, palagi mong pakatandaan. Walang pwede na humadlang sa mga nais mo na makuha, dahil sadyang mapanlin lang, magpalin lang, hindi na di hangad ng kuminang. Walang pake sa inyong sasabihin, mga sasabihin di na iisipin. Basta kami patuloy sa hangarin, naming diskarte pati pera paramihin. Donovan Beats. Good morning mga kaswabe. Welcome to Drink All with Super Mars. Andito tayo ngayon sa Drink All Wine and Liquor Shop. Meron na naman tayong espesyal na bisita. Isa siyang multi-talented, magaling na rapper, composer, beatmaker, event host, actor, at marami pang iba. Hindi ko na patatagalin mga kaswabe. Ang ating espesyal na bisita ay ang napakaswabe at nag-iisang DOC, Doc ng Planeta. Doc, thank you so much na pumayag kang ma-interview kita dito sa Drink All with Supermans. Maraming salamat, isang karangalan ito. Yun, maraming salamat din po Supermans. At syempre naimbitahan niyo ako dito sa inyong channel para sa podcast. Yeah! DOC! Thank you so much sa DOC, Doc ng Planeta. Doc, may mga katanungan ako sa iyo para mas makilala ka pa ng ating mga kaswabe. Ano ba yung story behind your stage name, DOC, Doc ng Planeta? Ganito po kasi yun, Supermans. Yung DOC po, may ibig sabihin yung 3 letters, abbreviation kung di ako nakakamali. Down on Cannabis. Ayun po talaga ang ibig sabihin nun. Dahil isa po rin akong sumusuporta para sa legalization ng recreational o medicinal use ng cannabis, kung anong mabibigay ng batas dito para sa ating bansa. Pero siyempre, support ako para sa legalization. Marami rin kasing napagaling din talaga. That plant can cure maraming sakit. Yun. Tama naman. So, itong Doc ng Planeta, anong connection doon? Yung sa Doc ng Planeta naman po, pang Facebook ko lang yun, kaya parang scammer yung kaya parang scammer yung tunog Doc ng Planeta. Bakit Doc ng Planeta? Pag inisip ngayon ng may si Doc, para seryoso naman, di bagay sa kanya yung pangalan niya. Pero, para naman yun dun sa sa masayahin na side ko. Kasi meron akong seryoso, meron akong maraming mood mood si DOC marami po. Yun, Doc ng Planeta kasi gusto ko laging happy. Yan. Pag nabasa mo naman yung Doc ng Planeta, nag-iisa lang yan. Tama. Kakaiba, wala pa nagpangalan ng ganun Sino ang hip-hop artist ang naka-inspire sa'yo at bakit mo nagustuhan ang rap style niya? International or local? Unang-una po sa 213, si Nate Dogg. Yan. Kaso, rest in peace na siya. Rest in peace na po. Ng 2011. Nate Dogg. Yung yung naghuhook dun sa kantang Next Episode, yung Hold Up. Yun. Siya talaga yung inspiration ko. Tapos, nakikita ko yung sarili ko dun sa sa mga sinasabi niya. Dun sa mga time na yun. Pero, idol ko siya. Meron pa pong isa. Sa Pilipinas naman po, namayapa na rin siya. Ito lang, rest in peace po kay Sir Innocent One ng One Tugs and Harmony. Yan. Low pitch din siya na idol ko talaga. I love low pitch na melodic type of voice na yun. Kasi na-inspire ako Parang kaya ko rin, parang kaya kong gawin, kaya ko mas pagandahin. At marami akong pag napakinggan nila,
Yung Napapagano, suave lang. oo. Suave. Parang wala na sila masasabi. Ano ang pinaniniwalaan mo na napakahalagang quality ng isang rapper para siya ay magtagumpay? Dalawa po ito sa isang word eh. Mm. Dedication and patience. Dedication and patience. Yun So, po. dapat yun yung quality. Bakit mo nasabi yun? Dedication and patience. Para kanino mo siya ginagawa? Mm. Para saan mo siya ginagawa? Bakit mo siya ginagawa? Mm. Meron ka bang nagpo-profit ka ba dyan? Nakakaano ba ng soul mo? Mm. Nagiging masaya ka ba? Nakakatulong ka ba sa iba? Positive ba yung resulta? Mm. Kailangan ganun. Pero minsan may time at mood ang mga artists, katulad ko, na medyo iba rin talaga eh. Pero Mm. sa akin, patience tsaka yun, dedication. Kailangan, hindi lang puro sipag dapat. Oo. Given na yung sipag eh. Pag may gusto ka marating, magsipag ka. Mm. Pero, meron pa nun, twist. Dagdagan mo yung dedication tsaka patience. Tama, tama. Yung iba kasi, sumusuko na kagad. Naglabas Ah. ng isang kanta, naglabas ng isang music video, naglabas ng isang akda, naglabas ng isang art, naglabas ng isang article, naglabas ng kung ano-anong trip nila, kung anong ano nila sa buhay. Tapos, nakatanggap kagad sila ng rejection. Mm. Pagkatapos nun, sumuko na sila. Okay. Para saan pa? Tama. Wala kang dedication, di yun para sa'yo. Oo. Kailangan dedicated ka sa gagawin mo. Nakikita ko sa iyo ang mga qualities ng isang pagiging leader. Meron ka bang sariling grupo ng mga hip-hop? Meron po sa General Trias Cavite sa PASCAM. Actually, ano na nga siya, community na siya eh. Community Oh, siya. marami na mga bagets yun. Ang pangalan nito ay South Strain, pero South Strain Etibac Hip Hop Movement. Yun. Mm. Yun. Yun ang pangalan ng movement mo, ng grupo. Okay. Ano ba yung mga requirements para makasali sa South Strain Etivac Hip Hop Movement? Magpapasa po sila ng demo. Demo. Opo. Tapos, pagpasa nila ng demo, papapiliin mo sila kung ano ka ba? Battle MC, performer, o recording aspirants, o poetry or spoken poetry, tula, at marami pang ano po ng pagbigkas. Yun, basta galing sa bibig. Yan. Kaya ba, sa madaling salita, kailangan creative. Yun yung isa sa mga requirements mo. Opo. Okay. Karaniwan naman po kasi na sumasali, magaling kumanta, magaling lahat, puro sa verbal and voices. Yan. Sino ba yung gumagawa ng mga beats ng mga kanta mo? At saka sa mga grupo mo? Dati, yung nag-uumpisa po kami, way back 2017, meron po kaming group sa Facebook na online mixtape. Tapos lahat po ng mga aspiring na beatmaker, lyricist, rapper, poetry, video editor, director, tsaka marami pang iba. Napasali po ako dun. Napasali ka? Opo. Tapos, dati kasi nakaka-copyright kami dahil jack lang o kinuha namin ng walang pahintulot yung beat eh. Simula nun, naisip ko na kailangan din pala yung background music ng bawat ginagawa nyo eh sariling inyo at walang copyright. Kung may copyright man, yun yung mga free to use. Yun. Yun. At ako ang gumagawa nun. So, anong pangalan? Anong pangalan? Doki Beats. Yun. Doki Beats. Doki. Yun ang pangalan ng ng grupo ng gumagawa. At ikaw rin mismo yun. Opo. Napaka-talented talaga mga kaswabe ni Doc ng Planeta. Ay, Superman, singit ko lang pala yung mga nauna naming beatmaker nung hindi pa po ako gumagawa. Oo, tama. Big shoutout syempre kay Loading Noise. Shoutout din kay Pass Out. Yan. Shoutout din kay Chris Wiz ng Most Dope. Shoutout kay X-Chan. Yun, mga gumagawa ng background music namin. Kung meron man di ako na-mention, comment nyo. Tapos, video greet ko kayo sa My Day ko bukas. Affordable at sulit ba magpagawa ng beats sa Doki Beats? Naku. Supermans. Napakamura. Napakamura. Pag ako, nakagawa ako sa mood ko na nagfi-freestyle lang ako, nakakabuo ako ng, sabihin natin na nakakapag-loop ako hanggang 2 minutes or more, nakakagawa ako ng beat. Binibenta ko yun sa murang halaga. Sa murang halaga. Kapag sobrang,
dedicated naman talaga ako sa, yung nararamdaman ko, sobrang, kailangan gumawa ng maganda, malakas, na walang katulad. Yan, ganun. Siyempre, bubunuan ko ng oras yun. Hindi ko siya madadali ng 30 minutes lang. Tatagalan ko at talagang bawat detalye. Yun ay medyo... yun ang comparison po. Tapos meron po yung mga tags. Ano naman yung recording studio ng music nyo? Yun. Sinong nagre-record? Yun, meron po akong DIY sa General Trias na studio. Isa po siyang, ano bang tawag ito? Isang buong sala na naka-airtight po yung bawat salamin. Tapos ginagawa ko siyang studio kapag meron pong mga artist na pumupunta sa bahay, may kliyente, may for business, or may pang project para sa mga tropa, kung ano man. Yun, Big Nate Doc Records. Big Nate Doc. Pero dati yun, binago ko na ngayon, Nate Doc Records na. Nate Doc Records na lang. Okay, so pinaigsi mo siya. Ano pa rin yun connected pa rin yun kay sa idol ko. Oo, kay Nate Dog. Nate Dog. Nate Dog. Tapos yung isa pa, singit ko rin, shoutout sa anak ko, pangalan din nun, Nate. Nate! Ganun ko siya idol. Saan mapapanood ang mga music video nyo at ano ang pangalan nito? Yun, South Strain, Etibac Hip Hop Movement. Search nyo lang po yan. Like, follow, syempre share. Marami po kayo mapapanood. Marami dyan mga, scroll down nyo lang yung mga dati naming gawa. Tsaka abangan nyo maglalabas ulit kami dyan. Syempre sa bago naming page, yung Doki Beats din po. Doki Beats, meron doon din. ako naglalabas naman po ng mga bagong projects ng mga bagong artist na nagbabalik at sumasali. Kasi ibang label naman siya. Ibang label, Doki Beats naman siya. Pag sinabing South Strain, iba rin po. Yun. At syempre, Rapture Rap Battle League. Yan. Rapture Rap Battle League. Sa Facebook, meron din po kami yan. Nag-ano rin po kami ng mga clips, free na clips. Yun, tapos medyo mahaba. At meron pa. Project DXK, big shoutouts kay X-Chan, tsaka kay DJ Kaulu, gawa na tayo project ulit. Guys, boy pa yan, alam ko. Yun, dami pa. Meron pa po sa YouTube. Yan, sa YouTube. Dati, meron po dong South Strain Music, kaso nawala po yung device ko during event. Finals po yata yun ng Rapture. Nakatulog ako sa sobrang saya. Pagkagising ko, wala na ang cellphone. Hindi ko na-upload yung buong event. Ayun. South Strain, Etibac Hip Hop Movement din po. Pero may mga dati kaming mga uploads doon, mga audios and mga demos, yan. At syempre, subscribe kayo sa Rapture Rap Battle League sa YouTube. Doon yung makita. At abangan nyo rin yung bagong channel na Nate Doc Records. Yun. At bind na po sila ng Doki Beats. Kaya doon na mapapakinggan kung ano yung ina-upload sa dalawang channel. Doon nyo siya mapapakinggan ng isa sa YouTube. Saan po ba ginaganap itong Rapture Rap Battle League? Dati, noong mga early days, sa sa General Trias, Cavite, palipat-lipat po ako ng venue. Ngayon, sa present na, lagi po kami sa Ingay Likha. Anong year nag-umpisa ang Rapture Rap Battle League? Rapture Rap Battle League, 2017 or 18. Yeah. Monthly po yun, nagaganap. Monthly? Every month, may isang araw para sa Rapture Rap Battle League. Yun. Naging panata ako sa loob. Sa loob ng mahabang panahon. Tagal na, no? Grabe, mga kaswa. Kaya maraming MCs. Okay. Paano at ano ang mga requirements para makasali sa Rapture Rap Battle League? Dapat, marunong ka mag-rap ng acapella. Acapella rap, parang flip-top. Paano mo de-defend yung sarili mo? Gamit ang mga katagang nagbabaga. Okay. So, maliban sa pagiging rap artist, ano pa ba ang kayang gawin ng isang DOC? Marami, Supermans eh. Pag hindi kasi ako artist, driver ako, delivery rider ako, may tag dito, service, yan. Tsaka driver ng mga varsities, yan, driver ng school. So, at syempre, tatay. Yan. Minsan online selling na kung ano-ano. Yeah. Ang dami. Hindi lang sa music, sa business pa, no? Talagang very talented ka talaga, DOC. So, di ba nag-host ka rin ba? Nag-hosting ka rin, di ba? No? Madalas. No? So, pag may mga rap event, di ba kinukuha? Saan ka ba dito yung
nakuha na sa masasabi nating malaking event? CCP. CCP Complex. Buwan ng Wika last year. Yan. Shoutout sa mga kasama ko doon. Kay Ma'am Heidi, kay Direk Alex, kay Chok, kay Alvin, kay Ren, kay Emar, at sa iba pang humabol. Shoutout sa inyo. Yung pinaka-latest po, Super Marns, na pinag-hostan ko, matindi yun. Saan ba? Saan ito? Sa Makati po. Yun. Sa Makati. Anong event ito? Anniversary, 80th anniversary po ng Hooligans. Hooligans? Hooligans. Kilalang kilala yan Yan. Big shoutout kay Mr. Wow. Yan. Boss Jet! What's up? Talam! Yun, Hooligans po. Nakasama ko sila, Wayan, yun, Cartel M, sila Sika, yan, sila Hev Abi, yan, sila Lakika, tsaka yung mga ibang tropang Mactown. Yan. Big shoutout sa inyo. Si ano? big shoutout kay Arman. Nakita kami. Shoutout sa'yo, man. Yun. Sa ano po, sa Makati. Sa Makati. Ang ganda, sobrang ganda na nangyari. Napasunod ko sila dun sa ano ko, sa gusto kong mangyari. At biggest auction din kasi nangyari 1 of 1. Sa damit, congratulations. Big shoutout nga pala kay Jetro, Mr. Wow. Suwabing-suwabe yun. Saan pa? Meron pa po yung kanila Hail Mary, yung Angas at Good Vibes sa Tansa. Yan, sobrang daming tao. Andun, sila Heb Abi, sila Gatpuch. Yan, ako po yung nun. Sila Mr. Wow, ako po yung nag-host nun. Then, anniversary ng True Brown Style at Temple Street. Ganun po ano bang tawag doon? Yung tumatagos na kahit sa hanggang, pero wala na rin naman eh. Hindi na rin ganun katulad dati. Nag-host ako sa Temple Street, nag-host din ako sa TBS ng anniversary event nila. Doon ko rin nakasama si OG, Sacred, yan, Crucito Uno, DJ Nico, shout out, yan. Mga tropa na tinitingala ko rin talagang, DJ Med Messiah, big shout out. Yan. Kuya Mike Sweep! Kuya Mike Sweep, Sunugan. Yan. Dami pala, no? Talagang experience ka na talaga, no? Talagang hindi lang pang itibak, pati sa labas, no? Basta buong Luzon. Ay, nagsibo na nga rin tayo. Yung pagbabalik nun ni Kuya Mike, shoutout Kuya Mike, pagbabalik niya nun, ako, naghahanap siya ng host. Tapos ako pumunta ako doon na parang wala lang. Makakanood ba ako ng kalendaryo ni Kuya Mike na live niyang kakantahin. Naghahanap siya ng host. Naghahanap siya, Super Marns. Tapos maraming mga tao doon na nagsabi na, ito magaling to, ito, kunin mo, ito. Bakit po? Magandang araw. Sabi ni Kuya Mike Sweep, magandang araw. Kaya mo bang mag-host ng 18? 18 artists, 18 performances. Yan. And sa isip ko, di mo alam, Kuya Mike, 48 na performers na sa Ingay Likha. Ako nag-host nun eh. Sabi ko, opo, kayang-kaya yan. Yun, tapos tinapik niya ako. Isa rin po yun sa pinakamatinding boost sa sarili ko. Kaya tuloy-tuloy po ako sa mga ginagawa ko ngayon. Dati nga, akala nga ng parents ko, kalukuhan lang eh. Akala nag-a-addict ako, nag-iinom ako. Pero nung nakita nila yung support ng mga tao tsaka ng communities, sabi niya, paano mo nagawa yun, Nak? Sabi ko, sa tulong ng social media, sa tulong ng pakikisama, tsaka sa tulong ng talento. Tama. Ganun. So, syempre, Mike Sweep, idol yan. Talagang kilala, kalendaryo. So, ano ba yung upcoming album or any projects na ginagawa mo? Lagi po tayong active sa pag-upload ng mga videos, mga battle sa Rapture Rap Battle, League. Siyempre, subscribe sa mga hindi pa, like nyo and share nyo rin po. Siyempre, supportahan nyo rin po. Matagal na yan eh. Marami kayong hahalukay ng mga battles dun. Yun. At siyempre, yung movement ng Ingay Likha. Yan. Lagi po kaming may project, hindi kami nauubusan ng ideya. For example, pumunta lang kami doon para mag-basketball o para magkwentuhan o shot ng konti. Nakakaisip kagad kami ng project. Yun. Lalabas siya sa Ingay Likha, pwede sa Ingay Likha at iba pa, subscribe nyo rin yan sa YouTube. Yan. Album, kakalabas lang po ng mixtape.
Nate Doc Records. Yan, naglabas po ako ng 6 na track. Iba-iba pong mga artists kinulab ko, mapabago, mapaluma. Yun, lahat na around na tropang nandun nung oras na yun, gumawa ako beat. Sir, gumawa ako nun, tas sulat. Yan. Tapos sabi ko, practice kayo, kailangan nyo ng 30 o 1 oras, 30 minutes para magsulat. Kapag hindi kayo huli kayo magre-record. Yung una, syempre, paunahan na lang kung saan gusto nyong slot ng verses. Yun, nagawa ko yung beat, nagawa ko yung kanta, nalabas ko sa Doki Beats, check nyo na lang dun. Check nyo dun. Check nyo dun. Nandun yun yung bago. At meron pa akong plano, Retro September. Yun naman po, mixtape rin po siya or EP. Naguguluhan pa ako kung anong ilalabas ko eh. Kung ano sa dalawa eh. Basta, gagawa pa rin naman po ako. Yun, abang-abang lang tayo sa Rapture Rap Battle League channel at sa Doki Beats. Kung hindi ka naging rapper, anong klase ka kayang artist? Scriptwriter. Scriptwriter. Kasi magaling ka magsulat, no? Yun, ganun po. So, ano ba yung isang bagay na ginagawa mo na malayo sa personality mo na nakasanayang nakikita ng mga tao? Yung pabebe. Pabebe ako sa sa totoong buhay. Oo, sa totoong buhay. Pabebe ako sa asawa ko, sa anak ko, syempre, sa mga magulang. Can you describe yourself in one word? Amazing. Amazing. So, amazing DOC na. Babaguhin na natin. Makakagawin pa Spider-Man. Superman. So, amazing DOC. Amazing. Ano ang gusto mong maiwan na legacy at maipapayo sa mga aspiring rappers? Puso. May puso sa ginagawa nila. Kung ano man, kung rap man, beatmaking music, o videos, o kung pagsusulat man, kung ano man klase, basta puso. Yun. Pero minsan, mali yung puso eh. Kasi inaano siya ng utak, sinasalubong siya ng utak eh. Magiging dalawa naman po ngayon yung sagot ko. Puso at utak. Yun, puso at utak. So yun ang gusto mo maiwan na legacy at mapapayo mo sa kanila. Yun, puso at utak. Ano ba yung mga social media account mo ulit? Paano natin sa ating mga kaswabe? Sa Facebook po, meron pong Doc ng Planeta. Yan, yung ginagamit ko po. South Strength Etibac Hip Hop Movement, Rapture Rap Battle League, Doki Beats, Project DXK, at sa YouTube. Sa YouTube naman po, Rapture Rap Battle, Nate Doc Records, ilalabas namin sa YouTube. At magpapaulang kagad ako doon ng mixtapes. And syempre, Tulig Salitaan, Ingay Likha, at iba pa. Yung channel ng Ingay Likha, Tulig Salitaan, Ingay Likha, at iba pa. Ayun, subscribe din kayo doon. Nalabasan tayo dyan. Yun, napakadami. Napaka-busy mo, no? Opo. Buti na ano mo yung oras mo, namamanage mo. Nagsiselos na nga asawa ko eh. Ayun, mga kaswabe, ilalagay natin yung mga link ng nabanggit ni DOC dito sa ating YouTube account para mas ma-follow mo siya at mapanood lahat ng mga pinagkakabalaan niya. So ngayon, Doc, dahil nandito tayo sa Drink All with Supermarns, alam mo na kasunod yan. Kasama yan dito. Magre-review tayo ng isang alak. Ang i-review natin ngayon ay ang Gold's Lager. Ang Gold's Lager ay isang cinnamon snaps. Ito ay manufactured ng Sazerac Company. Country of origin ay Switzerland. At ang alcohol by volume is 43.5 at ang color niya ay clear. Ito ay ang Gold's Lager. Ito mga kaswabe, Gold's Lager. Magbibigay lang ako ng kaunting background ng Gold's Lager. Gold's Lager is a Swiss cinnamon snaps, 43.5 alcohol by volume or 87 proof. Originally, it was 53.5 alcohol by volume or 107 proof. A liqueur with very thin yet visible flakes of gold floating in it. The actual amount of gold has been measured at approximately 13 milligrams, 0.20 grains, in 1 liter bottle. As of 2021, this amounts to 0.66 euro
or 0.75 US dollar on the international gold market. Goldslager was produced in Switzerland until the 1990s. The brand was acquired by Diageo, which moved production to Italy. In 2008, Global Brands Limited UK purchased the brand as part of its portfolio, and production returned to Switzerland. In November 2018, Diageo agreed to sell Goldslager as part of a 19-brand portfolio of spirits brands to the New Orleans-based U.S. distiller Sazerac Company as part of $550 million deal. Shimmering and bold, Goldslager is a favorite cinnamon liqueur with real gold flakes stirred in. The German word Goldslager refers to the gold leaf makers who beat bars of soft gold into wafer-thin sheets. These feather-light, palatable gold flakes add an exciting visual experience to the flavorful taste experience of Goldslager in a cocktail or a chilled or straight shot. So, DOC, please do the honor sa pag-open ng ating Goldslager. Yeah, sure. Super Mars. Open natin to. Yeah. Pakita natin sa ating mga kaswabe na bagong-bago talaga yan. Yun! Tumutunog. Wala akong Wala capper. No? Diretso Lapit siya. natin sa ano natin, pakita natin, DOC, na walang stopper. Wala akong stopper yan. Diretso na yan. Pwede nga ano eh. Itong gain. So, thank you so much, Doc, sa pag-open ng ating Goldslager. So, ang gagawin natin ngayon ay titikman natin ang puro. Yes, let's go. Kung ano yung lasa niya talaga. So, para pantay, gamitin natin ito. Para walang Sugat. dayan. Oo, walang dayan. So, I think 30 ml. Yun. Unahin kita. Yan. Sobrang clear niya. Sobrang clear yung color niya. Tapos, again mga kaswabe, meron siyang real gold flakes. Hindi kaya isang lako ng asawa ko niya. Yun lang. Malamang sa malamang. Uminom kami So, dito. ang gagawin natin, titikman na muna natin ang puro para magkaalaman na. Amuin muna natin. Malakas nga yung cinnamon, no? Amoy tinapay sa mall. Amoy tinapay, no? Yung apple cinnamon ba yun? Yung tinapay. Bango niya. Kasing amoy rin siya nung pie sa... Oo, apple pie, Oh, yun. cinnamon. Yung ba tawag yun? Hindi ko sigurado. Basta kaamoy na lang. Basta kaamoy niya. So, hindi siya ganong matapang. Hindi siya masakit sa ilong. Hindi siya masakit sa ilong. Tsaka parang matamis siya. Mukhang matamis. So, para malaman natin kung ano talaga, tikman na natin. Parang perfume nga rin eh. So, tikman na natin. Cheers! Cheers! Suabe! No? Woo! Napaka Suwabe nun ah. suabe yung lasa niya. Yung pag nasa palate mo na siya, may strong yung cinnamon niya, pero nawawala. Paunti-unti nawawala, then andun yung tamis din. Ano ba? Ganun rin ba yung... Ibang klase siya, parang siyang gumapang pag ano, no? Parang ano siya parang ang bango ng... Yung panlasa ko, naging pang-amoy. Na daw yung pagluno ko, nararamdaman ko na matapang habang naluluno ko na siya dahan-dahan, nawawala, parang nalulusaw. Oo, yun yung aftertaste niya. Ganun. Aftertaste niya, nagiging mild na siya, and then yung nagli-lessen yung overpowering nung cinnamon, yung kagat ng cinnamon. Ang sarap. Sarap, no? First time mo rin ba makainom nito? First time. First time. Hindi pa nakainom na may ginto eh. Superman. May sumabit sa ipin kong ginto. Ipunin ko, ibenta ko na to ha. Superman. So, ano masasabi mo sa Goldslager talaga?
Yung Supermans, lasa pa lang niya, halatang expensive na. Ibang klase yung lasa niya. Ngayon lang ako nakatikim ng ganyang klaseng alak sa buong buhay ko. Yun. Actually, Ayun lang. sa lahat ng alak namin na binibenta, ito lang yung may gold. Kaya ito yung naisip kong i-review natin. Kasi sabi ko, DOC yan eh. Kailangan kakaiba. Kasi ang dami mga whiskey, mga ano. Siguro, para maiba talaga, di ba? Paano yung Supermans pag bukas pumupo ako? Kailangan makuha yun. Nainom ko na po pa rin ba yun? Okay. Joke lang. Ilang taon po kayo natutong uminom ng alak at ano yung alak ang una mo natikman? Sa pagkakaalala ko, Gin Pomelo. Gin Pomelo. Pomelo. Ilang taon ka kayo nito? Parang grade 6. Yan, Grade 6 pa? Inudyokan ako ng pinsan ko. Pinaitikim lang sa'yo. Okay, so talagang batang-bata ka pa noon. Ganun talaga. Mapinsan na malalaking pinsan. Mas matatanda sa akin. So talagang hindi ka pwede pumalag doon. Tikman mo to. So napainom ka nang wala sa oras. Napaaga. So sino ba yung naka-impluwensya sa'yo na para uminom ng alak? Maliban doon sa mapinsan mo. Ang talagang naka-impluwensya sa akin. Mga kaibigan. Mga kaibigan. Kasi hindi naman yung alak eh. Parang kasama lang yun para maging masaya kayo. May mga kaibigan ako dati, puro kami mga lonely boys. Puro kami lonely boys noon. Merong broken family, merong nagloko yung tatay, merong sugarol yung mga magulang. Nagsama-sama naman kami dati para, yun, pare-pareho kami ng nararamdaman. May bumili ng Gin Pomelo. Di pa marunong di pa marunong magtimpla. Yun. Yung di ba ngayon, pinapaliyab-liyab kinakalog-kalog. Yung sa amin, diretso lang. Diretso. Buo-buo pa. Hindi maayos yung pagkatimpla talaga. Hindi, wala pang hustler. Okay. So, masaya po ba kayo natuto kayo uminom ng alak? Masaya. Masaya naman. Okay. Di naman ako yung yung paglasing na pipilitin pa umuwi, mag-trip at paglasing na. Ang alak sa akin para sa kasayahan at pagpapahinga na rin. Okay. So ano yung top 3 brand at klase ng alak ang paborito mong inumin? Siyempre, nandito tayo ngayon sa Pilipinas. Ano bang mga common na iniinom? Yung top 3. Sa pangatlo, yung Smirnoff. Smirnoff. Mule. Yung Mule. Yung Mule. Yun. Top 2. Vodka yun. Okay. Gin. Yan, gin. Yan ang top 2 ko. At ang top 1, Red Horse. Red Horse Beer. Beer. Okay. Extra strong ang tama. Yun, tama. Di ka makakapasok kinabukasan. So, yun yung top 3 mo, no? Okay. So, siguro, i-shot muna natin itong yung pangalawang shot natin. Kasi, may gold na eh. Kanina walang gold eh. Nakasabit ako ng gold. Ang lasa ng gold niya, guys. Sumabit siya sa ipin ko, tapos nilasahan ko, para siyang balat ng siomay. Pag ganun ko, durog na, tapos malasa siya. Para nanuot doon yung flavor. Yan, second shot. Okay, second shot. Suwabe talaga. Suwabing-suwabe. Napaka-suwabe. Pag shot mo, parang kumain ka na rin ng tinapay. Okay. Dahil sa cinnamon, no? So, ito, Doc, sino yung rapper ang pangarap mong makamatch sa isang rap battle? Si Batas. Batas. Si Batas yun ang pangarap mo na makarap battle. Saan siya Flip top. Champion siya ng champion siya ng yun, isa buhay. Back to back. Okay. So, kalaban. So, si Batas ang gusto mo makalaban. So, ito, Doc, maiba naman tayo. Gusto ko naman na tumikim na naman tayo ng ibang klase ng timpla. Ng Gold's Lager. Okay, sige. Baga, ang gagawin natin ay hahaluan natin ito ng Jägermeister. Alak rin yun Alak din siya. So, hahaluan natin siya. So, ang gagawin natin, ang tawag sa alak na yun ay Golden Elk. Golden Elk. So, i-share ko lang kung ano yung Golden Elk. Golden Elk is a shooter that made 2 parts of Jaeger
and 1 part of Gold Slugger. So yun ang gagawin natin. It has also been called Starry Night. Yun din ang tawag sa kanya. At saka 24 karat Nightmare. The name Gold Elk is derived from the gold in Gold Slugger. And the image of a stag that appears in the battle in Jägermeister. Doon pa lang sa nabanggit yung Supermans, parang ibig sabihin sa akin nun, makakatulog ako sa daan Wag naman. Uuwi pa tayo. Mukhang malakas dalawang alak pagsasamahin. Please do the honor sa pag-open ng ating Jägermeister. So, yan. Ito, parang malutong guys, dinig na dinig nyo. Yun. Bagong-bago talaga. Baka naman. So yun, thank you so much DOC sa pag-open ng ating Jägermeister. So, ang gagawin natin, yung Golden Elk. Okay. So, maglalagay ako ng 2 Jaeger and then isang Gold Slugger. So, unahin kita sa pagtagay. Diba? Kakaiba tong ininom natin 24 talaga. 24 karat Nightmare, guys. 24 carats. Tapos sabi nila, sasabi-sabi ha, parang ano ba tawag dyan? Ano ba tawag dyan? Yung kasabihan na, di ba, may mga aswang-aswang, mga ganyan-ganyan. Ang tawag dyan sa ganyang kasabihan? Mga nakagawian, gano'n. Myth yata in English. Yun na ito daw ay may halo daw ng dugo. Dugo ng deer. Ng deer. Kasi deer kasi ito eh. Yun ang sabi nila. Haka-haka. Haka-haka. Yun. So, yun daw ka. 2. Tapos isang yun yung haka-haka nila. Kasi yung color niya parang blood eh. So, isang itong Gold Slugger. So, ang Gold Slugger, i-shake ulit natin para mahaluan. Sumabit ng ginto. Iipunin ko na sana guys, gagawin kong relos eh. So yun, nakadalawa na tayo ng... Pero pinagpawisan ako doon, Supermans. Parang naramdaman ko talaga yung doon sa gold pa lang, which is ilan yung alcohol content niya? 43.5. 43, tapos bigla magsasanib puwersa pa sila neto ng usa. Yun. Talagang titibay ang bungo natin dito. So, ang gagawin siguro natin ay ating hahaluin ito. Yes. Muna para talagang mas ma-mix natin ng maayos. Ito ay hahaluin natin DOC. Yes po. Ito, haluin natin siya para ma-mix talaga. Kumikintab-kintab. Kaya pala Starry Night o Nightmare. Oo, yun. Ayun, parang gabi. Starry Night. Opo. 24 Carats Nightmare. So, yun. Pag hinalo nyo siya, guys, para siyang sky, gabi, para siyang gabi. Yan, parang nagmimistulang star yung ginto. Oh, tama. Yun siya. Starry. 24 Karat Nightmare. Kasi Nightmare, kasi nga, malasing. Baka may over na yun yung bukas. So, bago natin to iinumin, Doc, may katanungan pa rin ako sa iyo. Yes. Ano pa? Okay. So, sino yung local rapper ang gusto mong makainuman? Si Tulala. Yan, si Tulala. Ayan, sarap siya kainuman eh. Sarap kainuman si Tulala. Hindi siya katulad ng iba na paglasing na wala talagang sa kanya, wala kang kailangan na isipin. Kaya gusto ko kainuman si Tulala. Sino naman international rapper ang gusto mo makainuman? Si Snoop Dogg. Okay. Pero kung buhay pa siguro si Nate? Kung buhay si Nate Dogg yun. Siyempre, pag magkainuman na kami ni Snoop Dogg, tatanungin ko sa kanya yung mga bagay-bagay ni kasi magkaibigan sila, no? Para mag-tsuhin yata sila. Mag-tsuhin sila. Hindi ko na alam kung basta ganun. Magkasama sila sa grupo dati, 213. Si Warren G siya, tsaka si Nate Dogg yan. Kaya pala may dog sila sa likod. Pangalan yata ng group nun, Dog Pound Gangstas. Yun. Yun, kaya parang lahat sila may pagka-dog. Okay. So, thank you for that information din. Additional, natutunan din. Okay. So, sino yung local rapper ang gusto mo makakolab? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon. Al James. Al James. Yung, ayong gabi. Ganun ba yun? Siya yun. Okay.
So, si Al James. Al James. Galing din yan. Magaling din yan. Kasi nga gusto mo yung mga ganong boses, di ba? May magagawa kaming magpapabago ng ikot ng planeta. Ayun. Pag kami dalawa Tama, nagsama. okay. So, Al James, baka naman. Yun. Idol. At sino naman yung international rapper ang gusto mo maka-collab? Fetty Wap. Fetty Wap? Fetty Anong nationality niya? Di ko alam, basta siya yung kumanta ng Trap Girl, yan. More on siya, pop R&B na may pagka-hip hop twist din minsan, yun. Siya yung ito yung isang mata yata, yung di nakakakita. Siguro inumin muna natin Oo nga. to kasi Starry Night and 24 Carats Nightmare to eh. Pipilitin natin na mag-ising. So again mga kaswabe, ito ay Golden Elk. Elk. Okay, cheers. Golden Elk. Yun. Parang na-neutralize yung cinnamon. Parang binigyan niya ng panibagong kulay yung alak, pero masarap din siya. Masarap din, no? Parang binigyan niya ng panibagong twist, tsaka mainit siya sa tenga. dahil siguro yung tenga Oo, laki ng tenga ng yung deer, no? Pero masarap siya, guys. Masarap. Masarap. Okay. Ibang klase. Kakaiba. Kanina ito sobrang tamis. Siya malasang-malasa. Tapos, hinaluan mo dito. Parang nawala yung sobrang anghang, sobrang tapang, tsaka napalitan siya ng tabang na smooth na smooth, suwabing-suwabe. Yun, suwabing-suwabe pag lunok. Parang nalulusaw lang rin sa lalamunan. Pero may gold pa rin, ha? May gold pa rin. Okay. So, ito, Doc, dahil gumagawa ka rin ng mga videos, sa mga music, videos mo. Ito, ako curious lang ako. Sino ang actress na pangarap mo maging leading lady sa music video mo? Kung mabibigyan ka ng pagkakataon. Sa totoo lang, Super Mars, hindi ko naisip yung sarili ko para sa pagganap. Parang naisip ko yung sarili ko sa pagsulat, nagra-rap ako doon, tapos kinikwento ko yung mga naganap sa kanila. Yun. Kung meron mang, sige, si Joyce Jimenez. Joyce Jimenez? Panahonan ko pa yan, Si Joyce Jimenez, yun. Okay. Kung mga sa panahon, ewan ko lang ngayon kung pamapalag pa ngayon, pero syempre, late 90s and early 2000 yan, Yan. Kapanahonan ko pa. Parang na ako tawag dito, hindi na ako ganun kabagits Inabot ko rin siya dati. Pero late na. Ako, pa ako niyan? Mga nasa 20 ako niyan. 1920, kaka-20 ko pa lang. Yun. Ka pa lang siguro? Baka elementary ka pa lang noon, batang-bata pa. Sige, palit na nga. Wag na nga si Joyce Jimenez. So, sino? Angelica. Angelica Kang na. Angelica Kang, yun. Yun ang Viva Max. Okay. Baka kasi yung datingan niya. So, ubusin natin to. Yun, mga kasabi. Itong 24 Karat Nightmare at saka Starry Night. Gold Elk. Golden Elk. Golden Elk. Golden Elk, okay. Suwabe. Sobrang suwabe. Suwabe. Okay, ang next tanong ko, Doc, ay sino ang actor ang gusto mong gumanap kung gagawa ng movie tungkol sa buhay mo at ano ang pamagat nito? Si Jason Statham. Jason Statham, lupit na. Okay, British actor, no? Title. Anong title kaya ng movie kung gagawa ka? Butiking di makakapit. Kakaiba yun. Butiking di makakapit. Butiking di makakapit. Yun? Kakaiba yung butiking... siya, medyo may pagkakahalin tulad siya sa sa Mission Impossible na ganun. Pero di siya makakapit. Di lang siya makakapit. Pero gusto kong magiging underground scene yung mangyayari. Yung medyo talagang iba yung naisip ko. Pero gusto kong gaganap si Jason Statham. Okay. Filipino,
So, pag sasalitin na siya May mga action din kasi sa buhay ko ng mga nagdaang mga panahon dati. Not to mention, pero marami talaga. Kasi mabait din ako. Mabait din ako ng bata. Ang dami ko rin mga best friends sa kalsada. Nahahabol, papaluin ako ng ng daspan dati sa CAA. Shoutout dyan sa CAA. Mga tropa ko dyan. Pero bati-bati na. Okay na. Wala nang gulo. Oo, syempre. Peace lang. Syempre. Mga Love hindi pagkakaintindihan dati. Yan. Maliban sa rap music, ano pang klase ng music ang gusto mong gawin? Madami. R&B. Bossa Nova. Classic. Yan. Alternative. Country. Halos lahat gusto kong gawin. Halos lahat. Reggae yan. Marami akong gusto kong gawin na alam kong kaya kong gawin na buwelo lang. Ano po kaya ang status ng music career mo 5 to 10 years from now? Lahat ng mga ginagawa mo, 5 to 10 years from now, saan ka na kaya? Hindi ako nag-isip na kung ano to. Ang ginawa ko na lang ay gagawin ko to. Kailangan ko magawa to. Okay. Yun. Kasi sa unang run, hindi ko siya hindi ko siya kagad na-get Na inaasahan ko naman din. Hindi mo naman kailangan na sa unang try makukuha mo agad. Walang ganun. Hindi yung ganun. Nandun siya sa patagalan. Sa patagalan mong ginagawa. Baka hindi pa kompleto yung sangkap ngayon, baka sa susunod pa o sa mga susunod pa, doon mo makumpleto yung sangkap na gusto mo para maging successful. Pero basta ako, music pa rin ako. Maraming taon man ang lumipas. Hindi ko siya titingnan ng 10 years. Pwedeng sooner, pwedeng later. Okay. Mas mahirap kasi yun, Supermans, pag nilagyan mo siya ng span. O the more na umaasa ka, doon ka masasaktan. Okay. Doon ka masasaktan. So, kaya, wag mo siyang asahan. Hayaan mo siyang dumating. Kung hindi siya dumating, okay lang. Pag dumating, maraming salamat, tuloy pa rin. Hayaan mo yung flow. Okay. Hindi mo siya masasabihan, hindi mo siya makukumpasan o hindi mo siya mauutusan kung dapat siya mangyari kasi kusang dumarating yun Yun. Pero tingin ko 5 to 10 years from now, siguro ako personally nakikita ko magiging successful ka kasi kagaya na nabanggit mo kanina, patience and then dedication. So, pag tinuloy-tuloy mo, wala namang ibang papupuntahan yun kundi success Kasi hindi ka dedicated ka and then patient ka, tuloy-tuloy lang. One more thing. Gusto ko rin mag-produce kapag lumaki yung anak ko, pag may sarili na siyang decision, kung gusto niya sa music. Okay. Ako rin ang magiging producer niya. Ako lahat. Ako. Malamang mas malupit pa yan sa iyo yung anak mo. Yun. Isa rin pala doon. Yun din. Isa rin yun. Gusto ko yung anak ko. Yun. Kung ano man yung hindi ko nagawa dati, sana magawa niya. At mapagtagumpayan niya. Kasi nakikita ka niya na yun ang ginagawa mo. Minsan nga, pag aalis ako, pupunta ako ng event, Papa, saan punta? Work ka na sa Rapture. Work ka na sa Rapture. Punta ka na sa Ingay Likha. Ganyan lagi. Sabi ko. So, alam niya. No? Alam niya. May intindihan niya rin yon sa mga susunod na parating na panahon. Yun. Tama. Tama yung sinabi mo. Walang makapagsabi. Just go with the flow. At least continue lang. Tuloy-tuloy lang. Okay. So, ito, Doc. From 1 to 10, gaano kahalaga sa buhay mo ang rap music? 1. 1? Bakit 1? Kasi number 1 lang siya Ayun! May twist pala. Number 1 lang siya. Kasi pag sinabi mong rap, pwede mo siyang pasukan ng iba pang mga genres, categories, iba pang twist, iba pang melody, iba pang kung ano-ano mga instrumento na nakapaloob doon sa gagawin nyo, syempre. Pero kaya ng rap Kaya ng rap. Mas nararamdaman nga siya pag rap Lalo't pag spoken poetry. Yan. The more na gusto ko kasi yung talagang puso yung puso. Yung yung pag narinig mo, mararamdaman mo siya. Hindi lang yung kinanta mo lang kasi gusto ko mag-perform, gusto ko mag-record, gusto ko mag-music video, hindi ganun. Pusuan mo, may tao o walang tao, kung nasa event ka man, kung nasa venue ka, o kung nasang ano ka man sa buhay, kung anong pangyayari. Pusuan mo, sa CR nga kinakantahan ko nung maganda Talagang inaayos ko, ginagawa.
bago sa studio, sa CR pag nailigo, Oo. binabanatan ko ng kanta na isang Oo. maganda talaga na kahit walang nakikinig, nare-rehearse ko siya sa sarili ko. Ang kalaban lang naman, pagod tsaka paos. Oo, tama. So, yun ang sagot mo. Yun. Sa Number one. Number one lang siya. Number one lang siya. Pag number one siya, pero yung halaga niya ay doon sa number 10 talaga. Pang 10. 10. Sobra pa nga siguro, Sobra. no? Yun. Okay, so ang next tanong, dahil umiinom tayo ng alak. Umiinom ka ng alak. From 1 to 10, gaano kahalaga sa buhay mo yung alak? 10. 10. Isa rin 10 kasi naman. siya. Bakit? Kung bakit? Isa rin kasi siya sa pampapawi ng stress, ng pagod sa buong maghapon na pagtatrabaho, sa paghasel, kung ano man ang profesyon mo sa buhay, kung ano man ang trabaho mo sa araw-araw, kung ano man ang ginagawa mo sa araw-araw, tsaka kung ano man ang pinagdadaanan mo sa araw-araw. Minsan, dadaan ka sa senaryo na yun na yung alak yung may ibsan mo siya Oo. alak. Pero hindi madalas. Pero darating sa panahon na yun na pag inom mo ng alak, Parang minamasahe ka. no? No? Tas nakakapag-isip ka pa nga. Oo. Nakakapag-isip ka pa nga ng, dapat di ako nagalit. Dapat di ko ginawa. Dapat hindi ko na lang to sinubukan. Dapat tinanggihan ko siya. More on realization. Realization. Wag lang papasobra. Tama. Pag nasobrahan ka, wala na. More on bangingisation. At dahil 10 yung sagot mo, at sat pa natin to. So, ito ay isang round pa tayo. So, Yun. again, ang inom natin, Golden Elk. But guys, drink responsibly. Lalo sa Yun. mga nagda-drive. Tama. Yan. Asahan yung merong nag-aantay sa inyo pag uwi. Huwag kayong Yun. karipas ng karipas. Kung pwede nga, palipas na kayo ng oras pag kaya nyo na ulit mag-drive Yun, mga kasobe, makinig kayo. Tama si DOC dun sa sinabi niya. Lahat tayo malalakas mag-inom. Kaso yung chamba, hindi nyo inaasahan yan kung kailan. Tama. Kaya syempre, wag tayo masyadong pag nakainom ng alak. Tama. Pag sa bahay nga lang ako, Super Marns, Yes. tulog diretso. Ang ginagawa ko bago ako uminom, magtututbrush muna ako. Siyempre. Nagtututbrush ako bago Para diretso na. Hindi naman. Diretso tulog Kumbaga, na. lasang-lasa ko siya. Lasang-lasa ko Okay. yung alak. Tama rin. Tama. Minsan kasi meron tayong nakain na sobrang alat, sobrang tamis, sobrang pakla, sobrang ganito, sobrang ganyan. Pag mo sa late na ng gabi, iba yung panlasa mo. Kailangan maglinis ng dila. At saka rin, pag nag-toothbrush ka, pag minsan tatamarin ka na nakainom ka na At least malinis na yung ngipin mo. Yun, yung ginagawa ko bago mag-inom. Ako lang ba yung kakaiba? Mag-comment nga kayo dyan. Comment Tama. Ganun din ako. Ganun ginagawa ko. Toothbrush pack, tas inom ang alak. Sana masagot mo na maayos to, ha? Sige. Kapalit, 100 million. Pero hindi ka nainom ng alak. Papayag ka? Kikitain ko naman yung 100 million Iinom na lang ako ng alak. Inom ka na lang Iinom na lang ako ng alak. Okay. Ang masakit kasi dyan, ito Super Marns. Nanalo ka nga ng 100 million. Paglabas mo, na-hold up ka naman. O yun. Wala rin, di ba? Pwede wag ka na lang manalo. Wala ka pang iisipin. O yun. Hindi ako papayag. Hindi ko pagpapalit. Hindi may pagpapayag. Hindi ko pagpapalit. Marami kasing, pag marami kang pera, mas maraming pwedeng mangyari sa'yo. Sa bagay. At saka yung 100 million, pwede mong makuha yun Kayang kitain yan Kayang kitain. Pwede rin hindi mo kayang makuha at pwede mo ring mahigitan. Yun. Kunwari, kagaya ng ginagawa mo, nangyari man na dumami or mas makilala pa yung Rapture Rap Battle, yung Nate Dogg Records mo, yung Doki Beats, at kung ano-ano pa mga ginagawa mo, South Strain, Itibak Movement. Yan, pag nagsama-sama na yan, at saka yung mga gig mong ginagawa, panis yung 100M yan. Hindi, may mas seryoso pa tayong ito pa rin, nandun pa rin sa 100 million tsaka sa paghinto, sa pag-inom ng alak. Pag ako, nagkaroon ako ng ganong pera, magbabago pwede kung ikaw o kahit sino, magbago ang personalidad at pag-uugali mo kapag hawak mo na yun. Bagay. Maraming pwedeng mangyari at pwedeng mangyari kahit kanino yun. Kung ginrab mo yung pera tas di ka naiinom.
Sabagay, no? Kasi Magbabago. mga kaibigan mo na nakasanayan. Paano puro lasinggero kaibigan ko? Oo. Di ba? Ganon. Diba? Umiinom siya, Oo. tapos biglang hindi ka naiinom. Wala akong tropang naaalala na hindi nagbago nung dumami ang pera. Karamihan sa kanila, meron talagang pagbabago. Hindi man lahat. Yun. Yun, ganun. Tama. At saka doon masusubok yung pagkatao sa pera. Sa pera. Oo. Yun. Kasi, aanin mo yung 100 million tapos pagtawid mo, nasagasaan ka ng truck, 18-wheeler. Grabe, 18-wheeler. Bigat nun ah. Hindi, ang haba nun. Durog-durog ka na, para ka nang giniling nun. Ayan, Hindi, ayan. sige, na-aksidente na lang. Kunwari, pagtawid, no? Tapos, meron siyang maliit na bag na puno-puno ng pera. Yun, wala rin, di ba? Sabagay. At yung mga sagot mo ay nire-respeto naman natin yung mga kaswabe. Kasi may mga na-interview din natin tatanggapin nila. May tatanggapin nila. Oo. May Siguro gagawin sila. masasabi natin case-to-case basis siguro. No, so Pwede. Pwede naman. Kung siguro, kailangan ng tuition ni Nate. Oh, yeah. Pero para sa akin, ayoko talaga. Kitain ko na lang, pagtrabahuan ko na lang. Kasi shot muna natin to. Kasi nasabi na natin, nalaman ko na napakalaga din pala sa yung alak. Alak. Yan. At saka yung alak kasi, minsan may mga bacteria or virus man sa katawan natin na Detoxify. ng alak. Ay, ganun, no? Pero wag lang yung magpasobra. Ano lang, kumbaga hugas mo sa sugat mo. Just kidding. Ayun, Kaya nasa tao naman talaga yan. kaya nga may taong alcoholic eh. Ayun sila talagang talamak Ayun, iba na na talaga yun, yun. iba Oo, yun. Pinapaligo na nila yung alak pare. Yun, eh. Kaya syempre, tayo dapat kahit lasing pogi pa rin. Yun na ano pa rin, di ba? Ayan nga. Control pa rin. Yan. So shot na natin to, Doc. Yeah. Thank you so much ulit sa pagpa-unlock na may interview kita. Supermorn! dito. Subscribe kayo dyan, guys! Talaga? Suabe! Suabe. Ito, Doc. Pakulit na ako ng pakulit ah! Ito, DOC, huling tanong ko. Anong wine and liquor shop ang mai-recommend mo sa iyong mga friends, followers, at saka yung mga tagahanga? Yeah. Calling out the attention ng mga manginginom natin dyan. Mga tropang Ingay Likha, tropang Gentry, tropang Cavite City, tropang Las Piñas, Pasay, Makati, tropang Tansa, Dasma at 13. Kung gusto nyo maghanap ng pinakaswabeng alak, wala na kayong ibang dapat puntahan kundi dito lang sa Drink All Wine sa Imus. Guys, maraming salamat syempre sa pagsuporta. Wag nyo sanang skip o kalimutan tong mga sinasabi namin. Ha? Visit kayo dito. Inuman tayo. Drink All Wine. Let's go. Drink All Wine. 10 stars recommendation. Thank you so much, Doc. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yun, mga kaswabe, maraming salamat, DOC, for recommending Drink All Wine and Liquor Shop. Doc, bibigyan ko pagkakataon sa iyo para imbitahan ang ating mga kaswabe sa lahat ng mga ginagawa mo, sa lahat ng mga businesses mo, at kung ano-ano pa man. Kindly invite them. Yeah, this your boy DOC. Magandang umaga, gabi, hapon at magandang buhay sa ating lahat. This your boy DOC. Inuulit ko sa mga gusto mag-record na near lamang dito sa may General Trias Pascam 2 sa Cavite. PM nyo ako. Gumagawa ako ng beat, nagmi-mix and mastering ako, nag-a-arrange ako, nag-e-edit ako. Sa mga gusto mag-perform, sa mga events, pwede nyo rin ako i-PM, magpasa kayo ng demo. Sa mga gustong mag-battle, sa Rapture Rap Battle, magpasa kayo ng 1-minute a cappella demo battle format sa mga gusto mapasampa. Lagi tayong nasa Ingay Likha, isa sa mga pangalawa nating tahanan sa Rapture Rap Battle League. Yeah, Nate Doc Records. South Strain Etibac Hip Hop Movement, South Strain Music, Docky Beat, syempre, Drink All Wine with Supermart! Thank you Maraming so salamat! Pa! Yeah. Thank you so much, DOC. At mga kaswabe, inimbitan ko kayo na pumunta at bumisita sa Drink All Wine and Liquor Shop located at Unit 12, Millennium Commercial Center, Emilio Aguinaldo Highway, Palico 3, Imos, Cavite. Thank you so much, mga kaswabe.
At yun, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa channel natin, subscribe sa Drink to All Drink Wine All and with Liquor, Supermarts. i-click nyo na yung notification bell dyan Yeah, sa thank baba. you, Siyempre, DOC. supportahan natin ang mga susunod na upload ni Supermarts. Yeah! Maraming salamat po. This is your boy, ZOC, and now signing out. Goodbye! Yo, what's up? This your boy ZOC. Nag-iinit na ako. Excited na ako sa Rapture. The Rapture make a motherfucking Pero sa aura pa lang halata mo agad talagang ako'y kakaiba. Ako'y sa Cavite nagmula, ingay likha sa inyong muka. Pag inabot ka ng kaliwa, dadanasin mong matulala. Walang pake sa inyong sasabihin, mga sasabihin di naisipin. Basta kami patuloy sa hangarin, naming diskarte pati pera paramihin. Walang pake sa inyong sasabihin, mga sasabihin di naisipin. Basta kami patuloy sa hangarin, naming diskarte pati pera paramihin. Don Ruben Beats. Thank you.